Okay. Month of Fire Prevention Month. Tips ko lang yung mga second hand na phone o cellphone diyan. Okay, dapat alamin natin kung nabuksan na ba o hindi pa nabuksan. Para alam natin safe pa ba tayo o hindi na safe. Okay, kung nabuksan na, dapat alam natin kung naka-jumper na ba yung battery o hindi pa. Para maiwasan natin yung peligrong dulot ng pag-jumper. Okay. Kung na-jumper na yung cellphone ninyo, dapat alam nyo o sundin nyo ang mga ito. Kapag naka-jumper na yung phone ninyo, dapat kapag nag-charge, hindi ino-overcharge. Kapag nag 100% na, dapat tatanggalin. Dapat kapag naglalaro o nagi-games, dapat hindi nakasaksak ang charger. Kapag natutulog din o patulog na sa gabi, dapat hindi magcha-charge kung matutulog na. Dapat babantayan yung phone natin kapag nagcha-charge. Para kapag uminit, matanggal natin agad yung charger. Okay. Kapag gusto nyong safe talaga kayo, dapat papalitan na ng battery para safe sa lahat ng panahon. Yan ang ginagawa kapag low budget, sinajumper lang para magamit yung cellphone natin. Safe naman yan. Kaso nga lang, kailangan natin bantayan. Pansamantala, habang nakabili na ng battery, papalitan na yung battery. Hindi ligtas tanggalin ang fuse ng cellphone battery dahil ang fuse ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga posibleng short circuit, overcurrent o iba pang electrical mishaps na maaaring magdulot ng overheating o sunog. Ang fuse ay idinisenyo upang maputol ang daloy ng kuryente kapag may abnormalidad, kaya't ang pagtanggal nito ay nag-aalis ng mahalagang safety mechanism. Kung aalisin ang fuse at papalitan ito ng jumper wire, maaaring gumana ang battery, ngunit magiging mas delikado ito dahil walang proteksyon laban sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pagkasira o panganib. Bukod dito, ang pagtanggal ng fuse ay maaari ring magresulta sa mas mabilis na pagkasira ng battery at posibleng pinsala sa device mismo. Kaya't mas mainam na huwag tanggalin ang fuse at ipaayos na lamang ito sa isang profesional kung kinakailangan.